May kilala ka bang laging nagsha-shopping kahit wala ng budget? Baka may add to cartitis na yan. Ito yung kung saan lahat ng makita mo online, ina-add mo agad sa cart. Kahit wala naman na sa plano, minsan hindi mo na kailangan. Gusto mo lang maramdaman na may nabili ka. O kaya, bish shopping. Parang bisyo plus shopping. Every payday, diretso agad sa mall. Ang sintomas ng add to cartitis at bish shopping? Biglang nakakaramdam ng heart palpitations kapag may 50% off. O kaya di mapakali hanggat di mag-add to cart o check out. Nagigising sa gabi para lang itrack ang delivery. Pero teka, masama ba ang mag-shopping? Ang sabi ni Chinkitan, of course not. Nagsha-shopping din ako at hindi masama ang mag-shopping. Ang tanong lang, may pang-shopping ka pa ba? May budget pa ba o puro utang na? Sa iba, ang shopping ay hindi na hobby. Naging bisyo na. Bili ng bili, nakaka-addict at paulit-ulit. Kahit wala ng pera at lubog na sa utang. Ito ang isang paksang tinalakay ng kilalang wealth coach na si Chinkitan sa kanyang librong Diary of a Pulubi. Ang shopping now, pulubi later. Isa itong dahilan na kanyang tinukoy kung bakit nagiging broke ang isang tao. Kaya tara, pag-usapan natin ang 4 na shopping habits na unti-unti nagpapabuta sa ating bulsa at paano ba ito may iwasan. Panoorin mo hanggang dulo ha. Let's go! Number 1, window shopping. Tingin-tingin lang, ikot-ikot lang, pero ang daming pitpit pag-uwi. Alam mo ba kung bakit? Kasi may psychological tricks ang mall para tayo mapabili. Bright lights and music para maging masaya tayo habang namimili. Sale banners para isipin nating limited offer ito. Store layout na design para mas maraming makita is equals mas maraming mabibili. Kaya naman napapagrab ka na lang lalo kapag may sale. Yung feeling na mauubusan ka. Bukod doon, lahat tayo may weak spots. Bag, shoes, gadgets, at minsan hindi matalong temptation. Kaya ang solusyon para ma-break ang habit na ito, tanungin mo muna ang iyong sarili ng 2 importanteng tanong na ito bago bumili. Unang tanong, may extra money pa ba ako? Ikalawa, kaya ko ba itong bayaran agad nang hindi na mangungutang? Kung isang malaking hindi ang sagot, lumakad ka na palayo. Number 2 shopping habit, dala ang buong wallet at credit cards. May 2 klase ng taong nagdadala ng wallet. Yung may budget at yung akala may budget. Yung may budget, malinaw sa kanya kung magkano lang ang pwedeng gastusin. Pero yung pangalawa, dala lahat buong sweldo, pati mga ATM at credit cards, kaya pakiramdam niya may budget pa siya. Kaya tuloy-tuloy lang ang paggastos. Kung hindi naka-budget, maaari mong magastos ang laman ng wallet mo na dapat ipangbayad mo na ng kuryente, pambili ng bigas, o kaya naman pang-tuition na ng anak mo. Kapag dala mo kasi lahat ng access sa pera mo para ka sumugod sa gera na bukas ang armor, at ang credit card, para itong invisible money. Hindi mo ramdam na gumagastos ka. Mararamdaman mo ito pagdating ng billing statement. Masusurprise ka na lang. Kaya ang solusyon, magdala lang ng cash pang budget at hindi sobra-sobra. Iwan mo muna si credit card sa bahay. At gumamit ng envelope system. Isang envelope para sa category, pamasahe, grocery, at extra. Shopping is fun pero mas masarap pa rin yung hindi ka kinakabahan pag dumating na yung due date. Number 3, shopping with emotions. Stress sa office, shopping sa online. Masaya, shopping sa mall. Nalungkot, shopping uli. Shopping na lang ba lagi ang sagot? Ito ang pwedeng solusyon. Bakit hindi mo itry magbasa na lang ng libro o kaya maglakad-lakad sa park habang nakikinig sa paborito mong music or taking a long bath? Hindi kailangan gumastos para sumaya. Number 4, inggit shopping. Bakit siya meron? Makabili nga rin. Pero kahit wala ng pera, kahit hindi kaya, sige lang, may credit card o pay later naman. Pero yung saya, panandalian lang yan. Pero yung utang, pang matagalang sakit ng ulo. Kaya ang solusyon, magpasalamat muna bago bumili or practice gratitude before buying. Bago ka mag-add to cart o bumili, isipin mo muna ang 3 bagay na meron ka na at nagpapasaya sa'yo. Makakatulong ito para ma-realize mo na hindi mo na kailangan bumili para lang makipagsabayan. Ikalawa, mag-set ng wait 48 hours rule. Pag may gusto kang bilhin dahil nakita mo sa iba, pigilan mo muna sarili mo lang 48 hours. Madalas kasi after 2 days, hindi mo na pala talaga siya gusto. Nakatipid ka na, nasave mo pa yung sarili mo sa paggastos. O pwedeng magamit mo yung pera sa mas importanteng financial goals mo. Pangatlo, ayusin ang social media feed mo. I-unfollow o i-mute mo yung mga accounts na lagi nagpapakita ng mga bagong gamit o achievements na naiinggit ka. O palitan mo ng mga pages ng tao na nagbibigay inspirasyon at hindi pressure.
Tandaan, masarap mag-shopping pero mas masarap kapag hindi ka nagigipit pagkatapos. Agree? Comment down below agree if nagustuhan mo ang lesson natin today mula sa libro ni Chinkitan. At kung gusto mo din ang copy ng librong ito, i-click mo lang ang link na nasa description at comment section ng video na ito. At kung marami kang natutunan at nagustuhan mo ang video na ito, i-like, share at subscribe para kita-kits sa mga susunod pa nating animated money lessons. Lagi mo lang tatandaan, kapag may gusto tayong ma-achieve sa buhay, laging may peraan. Maraming salamat sa panonood!